Yan. So, ang company natin, syempre, OneBro, so alam niyo naman kung saan siya located, diba? Sa Ortigas. Now, ang OneBro ay powered by Load Central. Alam niyo ba yun? Yeah. Oo naman. Okay, Load Central, just to give you a little background, okay, siya ay ang ating most successful distribution solution provider. Okay? Ng mga prepaid products. Lahat yan, yung mga e-load, yan, pasok tayo dyan. Okay? And then, yan. So, ano mga partner niyang establishment? Hindi ko na po isa-isahin. Lahat po na nakikita niyo dyan, yan, partner establishment po yan. Okay? So, simulan na po natin dahil alam ko naman talagang gusto niyo malaman kung paano ba tayo mag-register ng dealer sa OneBro. Ayan. Baka yung pag-register natin dito ay ni-register lang tayo ni Kumare. Ayan. Ngayon, kailangan matutunan natin paano tayo mag-register. Kasi, sooner or later, you'll have your own leaders. Kailangan marunong po tayo mag-register ng dealer. Okay? Maliwanag po. Okay. So, start tayo. Punta po tayo sa oneBroGlobal.com. Lalabas po yung ating website na ito. And then, makikita nyo po yung registration. Napakalaki ng marker ko. Ayan, registration. Click nyo po yan. Makikita nyo yung Platinum Dealership. And then from there, kailangan po natin i-fill out yung mga hinihing information like, yan. Pinaka-importante yung desired username natin dyan. Minimum po is 8 to 24 characters po yung allowed. And then, pag tinype nyo po siya, hintayin nyo po, may lalabas na identifier dyan. Nakikita nyo po yung green sa gilid. Ano nakalagay? Check. Okay, ibig sabihin, available yung napili mong username. Kapag X, ang ibig sabihin, hindi available or nagamit na. So, hindi kayo pwede na pareho ang username nyo. Maliwanag po ba? Yeah. Okay. Now, after nyan, maglagay na po kayo ng desired password nyo and then just kindly confirm it. Right? And then after dyan, ilalagay naman natin yung personal information natin na pinaka-importante talaga. Siyempre, ang ilalagay natin dyan, yung meron tayong, ayan, ibababa natin, may kita natin dito yung ating account information and then personal information. Ilalagay natin dyan, yan, yung last name, first name, and middle name. So, syempre, hindi tayo pwede dito maglagay ng mga code name alias, Petrang Kabayo, yung mga ganon, o kung ano namang, pakit na pangalan, no? Kailangan real name po natin at make sure na meron po tayong valid ID. Kasi pag wala po tayong valid ID, paano po natin makoncheckin natin? Diba? Okay. Next, lagyan nyo lang po yung birth date, email address, phone number. Lahat po ng makikita nyo dito ay pwede edit afterwards. Maliwanag? Hindi lang po natin pwede i-edit yung ating pangalan. Pero just in case po, no? Just in case lang naman talaga na nagkamali po talaga tayo ng pangalan natin, hindi natin masabi, typo error, no? We can proceed po sa office natin para ma-change natin. Alright? Okay? Maliwanag po ba yun? Yes. And then next, bababa pa tayo, lalagay natin ito, i-fill out lang natin. And then, ang pinakamalaga, syempre, yung ating sponsor ID. Sponsor username and placement username. Sponsor. Sino po ang sponsor? Yung nag-invite. Nag-invite. O yung nag-endorso, o yung taong nagpakilala sa'yo ng OneBro. Maliwanag po ba yun? Siyempre, username din po niya. Pagkalagay niyo po doon, lagi pong ang lalabas sa gilid, maglalagay po yan ng indicator, whether check or X, makikita niyo po doon, pag X, ibig sabihin, hindi nag-exist si sponsor na gano'n. Maliwanag po. And then, gano'n din sa placement. Pagbaba mo ng placement, may makikita pa po kayo dito, isa pang drop box. Pag nilagay mo si placement, sino nga po si placement? Siya yung taong dudugtungan. Okay? Kapag, tip ko lang po, kapag ikaw, bagong sali mo sa OneBro, so, ang iyong sponsor ID or sponsor username ay sarili mo, tama po ba? Ngayon, ikaw ay nag-endorso, ilalagay mo sa team A mo o left mo, team B mo o right side, ang iyong placement username ay yung pangalan mo pa rin. Okay? Pero kung sakasakaling meron ka ng team A, meron ka ng team B, yun na yung pagdudugtungan mo. Nakakuha po? Yes. Yan. Ngayon, pag nilagay mo ng placement username, may mag-a-appear na naman dyan Dropbox. Wala sa dyan initially. Nakikita nyo po ba? Pero magkakaroon po yan. Hihingi na sa inyo kung left or right. Okay po. Ngayon, pag lumabas, ay bakit ganun? Ba't right na lang? Wala nang left or right. Ibig sabihin, taken na po si left side. And vice versa. Nakakuha po? Yeah. Alright. Next, lagay po natin, syempre, hindi po tayo makakapag-encode kung wala tayong registration code at saka security code. Saan po natin makikita ang registration code? Hindi po natin iimbentohin yan. Pag tayo ay nag-franchise, kuha po tayo ng ID card sa OneBro office,
nandun po. Pakikaskas lang po sa likod, andun na yung registration code at saka security code. Ito po, nakakita na po ba lahat? Dual purpose po ito. Bakit po? Tanong mo sa akin, bakit? Bakit? Kasi dito, lalagay natin yung ID natin. Ito na po yung membership ID card natin. At huwag po natin itong iwawala kasi magagamit po natin ito for accidental insurance. Tama po ba? Ayan. So, itabi nyo lang po ito sa likod. Doon yung kakaskasin. Okay? Yan. Alright. Next, punta na tayo sa ito. After natin magawa yon, may mag-a-appear po sa taas na website natin na successfully registered na po. After that, para mas mapabilis po yung proseso natin. Ay, sorry po. Slow down. Medyo mabilis. Nagets po ba? Pwede po kami magtaas ng kamay pag hindi po naiintindihan. Okay? Yan. Okay. So, pag na-fill out nyo na po iyon, pwede na po tayong, pwede po natin, para mas mapabilis po yung pag-activate natin, kasi activated na po tayo sa OneBro. Pero we have to understand na meron po tayong partner na, ano nga po yung isang kumpanya? Load Central. Load Central, tama. Meron po tayong Load Central na partner. So, we have to, pwede tayo mag-email para i-follow up yung ating request. So, email po tayo sa My OneBro Company. Pwede nyo pong isulat. myonebrocompany@gmail.com. Maglagay lang po kayo doon sa subject na dealership activation. Yan. Pwede nyo pong lagay, ikot po natin, attention po ni Mr. Dave Laredo. Yan. And then, pakilagay lang po doon, i-attach natin. Pwede natin i-scan yung registration form natin. Ganito po yung registration form natin. Ayan. Nakakita na po kayo nito? Yes. Saan po ito makikita? Sa kit. Sa loob ng kita. Si Kuya Andy. Ayan. So, doon nyo po makikita yun. Pwede nyo po itong i-email, pwede nyo pong i-type, or simply scan it po. Pwede rin. Okay? Or syempre, mas maganda po, dapat naman po talaga, itong paper na to ay pinapasa natin sa office. Okay po? Yan. Yun. Okay? Next. After mo ma-send yun, after natin ma-send yung letter na yun, once ma-activate ni Load Central, magkakaroon po tayo ng confirmation text message. Si dealer, makaka-receive siya ng text message from Load Central. Ang lalabas dyan ay, you are now a sub-dealer of OneBro. Your password is 123456. Ito po lagi yung default password na kailangan nating baguhin. Okay po? Para ma-activate po natin yung loading natin. Yan. And then, paano tayo mag-change ng password? Change PW, ito po, space, 123456, space, yung gusto niya na pong password. Okay? So, 6-digit din po yan. Okay? And then, send nyo po siya, or login po kayo sa oneBroGlobal.com. Maliwanag po? Yan. Okay. Pag hindi po natin ginawa to, hindi po ma-activate yung loading natin. Maliwanag po? Yes, question po. Yes po. Makikita po natin yan dito. Meron po tayong retailer guide and dealer's guide. Mamaya po, I'll have a separate slides. Pakita po natin yung sample ng retailers and dealer's guide. Okay po? Yan. Although makaka-receive po tayo ng text message, pero meron din po tayo sa loob ng kit. Andyan po yung mga papel-papel natin. Diyan po natin makikita yung guides. Okay? Later, papakita po sila sa inyo. Saan naman natin isi-send? Okay? Send po natin sila sa mga load access numbers natin. Yan. Okay. Pwede po kayong mamili sa Globe, sa Smart, or sa Sun. Yan. Yung naka-flash po sa screen, yan po yung mga numbers. Okay? Yan. Ito po siya, yung ating retailers saka dealers guide. So, pwede po ba maglabas kayo ng, kung meron po kayong dala? Sino po may dala? Para mas masundan nyo po. Meron po ba? Yan. Sa likod po na part, sige po, pakilabas lang po. Yan. Sa likod po na part, yan, nakalagay po dyan sa upper left, how to change password. So, change PW, space, 123456, and then yung desired password niyo po. At kailangan, may magre-reply po sa Load Central. Ito po tatandaan natin. Every time po na gumagawa tayo ng transaction or text message, kapag wala po tayong marireceive na text message, ibig sabihin, there's something wrong sa tinype natin or tinext natin.
So, better na i-check natin ulit yung ating sinend. Di ba meron naman po tayong sent items? Yes. Yes, ayan. Okay. So, yun lang po ibig sabihin. No? Kapag hindi nag-reply, ibig sabihin, may kailangang baguhin. Okay po? Yan. Yan. And then, ito. We have to, kailangan natin malaman yung mga different entities dito. Kung naisip nyo, ano ba yung sub-dealer, dealer, retailer, yan. Ngayon, ito po, sa OneBro, dealer po tayo. Okay po? Lahat naman tayo dealer, tama po ba? Yeah. And then we'll have our own retailers. Ngayon, bakit nung nag-activate yung loading ko, bakit sub-dealer? You are now a sub-dealer. Okay? Kasi ganito po yun, partner po natin sa Load Central, tama po ba? Yes. Okay. Si Load Central, siya yung company. Ngayon, may isa pang company. Sino nga yun? OneBro. Si OneBro ay dealer ni Load Central. Kaya tayo ay sub-dealer ng Load Central. Pero don't be confused. Pagdating sa OneBro, tayo ay dealer. Okay, nakuha na po? Yeah. So, wag po kayo ma-confuse. Okay. Yan. So, ano bang role natin as sub-dealer since loading part po tayo, no? So, ang sub-dealer, tayo po ay pwedeng mag-register ng mga retailers. Pwede rin po tayo mag-dispense ng load wallet. Okay po? Pero never na si sub-dealer ay mag-retail ng load. Kaya nga meron tayong retailers eh. Okay. Question! Paano yan? Gusto kong mag-load. Anong gagawin natin? Mag-register ulit na pala yung number. So, mag-register po tayo ng another number natin as retailers. Okay? So, kailangan po magkaiba ang number ni dealer at ni retailers. Maliwanag po yun. Nakukuha? Alright. Yan. So, as a sub-dealer, we can also monitor the sales ng ating mga retailers. Yan. Pag-uwi niyo po sa bahay, check po natin yung website natin, makikita niyo po doon. Mamaya pupunta po tayo doon, alright? Yun. And then, we can also monitor and replenish load wallet of our retailers. Yun. Okay? So, ulitin ko po, sino nga po pwedeng mag-transfer ng load wallet? Dealer. Sino po pwedeng magbenta-benta ng load? Retailer. Yan. Sino po pwedeng mag-monitor ng mga load transactions ng mga retailers? Dealer. Dalawa lang naman po yun, di ba? Yan. Okay. Yan. Question. Yes po. Dealer ako pwede magpasa ng load wallet sa ibang dealer? No po. Meron po tayong rule. Ganda po yan. Kapag ikaw ay dealer, pwede mong pasahan ang mga retailers. Pero, sarili mong retailers lamang. Okay. Ako si dealer. Dealer ka rin po. Yeah. Meron ako retailer. Retailer ko si kuya. Ikaw po, kunyari nanghingi siya ng load wallet sa'yo. Kasi dealer ka, di ba? Yeah. Hindi po pwede yun. Kailangan ang magpasa lang sa kanya ng load wallet ay yung dealer niya na yun. Okay. Yes. Hindi rin po pwede na ako si dealer, ikaw si dealer, magpasa tayo ng load wallet, hindi rin po pwede. Parang ganito lang yan. Merong malaking tindahan, merong maliit na sari-sari store. Doon lang siya pwede. Parang, o kaya parang ganda lang. Ako yung nanay, siya yung mga anak ko, siya lang. Okay. Yun. Nakuha po? Yeah. Yan. Okay. May tanong po ba? Yes, ma'am. Dealer ba pwede magiging retailer? Oh, yes. Pero provided na bagong number. Bagong number. Yes. Yes. Pag gusto mong mag-retail ng load, mag-register ka ng panibagong number. Yes. What else pa po? O, tanong, pwede ba si retailer maging dealer? Siyempre naman, pwede. Yan. So, pero kailangan i-activate lang po sa Load Central and OneBro. Okay? Yun. Yes, question. Paano pag walang load wallet si dealer? Oh. Si retailer mag-retailer? Hindi rin po pwede. Tanong ni Kuya, si dealer walang load wallet. Pwede daw ba siyang pasahan na retailer ng load wallet? Siyempre hindi. Yan. Yes po. Sasagutin ko lang yung tanong, yung Yes, dealer, pwede ba maging dealer? Pwede. Yes. Bili siya ng kit na 3988. Di-deactivate muna yung pagiging retailer niya. Tapos magiging dealer muna siya ng OneBro, and then pwede siya mag-register ulit as the retailer ulit. Different number. Okay. Kasi dati, retailer ka ng ibang dealer, right? Nung retailer ka pa lang. So, sa kanya, lahat ng pag yung pa rin ang ginamit mong number, yung override, mapupunta doon sa dati mong dealer. Eh kung dati ka retailer, gusto mo na mag-dealer, kailangan pa-deactivate mo yung retailer account mo dati. And then,
i-register ka muna bilang dealer, and then magpaparegister ka ulit bilang retailer. Another cellphone number. Clear na po ba? Yes po. What if, retailer Sige po. Retailer ako, meron akong load doon na 500, tapos gusto kong mag-dealer. Ngayon, papade-activate ko may load pa siya. Pwede makikipad yun sa magiging. Hindi po. Kailangan i-consume mo na lang muna. Or else, mapaportal siya. Hindi na po pwede kasi siyang i-transfer. Diba? Tama po ba? May naka-experience na po ba ng ganon? Yes, sir. Pwede siyang i-retag. For example, retag. nag-retailer ka, Sir, hindi ka ma-dealer, retailer ka na before, tapos naging dealer ka na. Gawin mo, huwag natin gamitin mo, ibang number na lang na dealer's number. Tapos yung retailer mo before, ipaparetag mo ngayon kay OneBro para doon sa dealer mong number. Ganun. Oo nga, tama. Parang yung sinabi niyo. Okay. So, just to wrap up everything. Yes, addition yun. So, just to wrap up everything, ulitin ko lang po para sa iba. Okay. So, kapag ikaw ay retailer, gusto mo mag-dealer, kailangan papadi-activate muna natin sa retailer. So, ang pwede kong gumawa nun, si dealer, pwede siya mag-send ng email sa Load Central na dinade-activate na niya as this person na retailer niya. Kasi magdi-dealer. Yes, kasi magdi-dealer na siya. And then, pwede natin i-contact si OneBro na pwede na siyang i-activate for a dealer in sa Load Central. Diba po? Yes, saka yung sinabi ni Kuya JR. Yun. Pwede daw, yung i-retag. Kunyari, retailer ako, mayroon ako load wallet na natitira, and then gusto kong mag-dealer, paano yung load wallet ko, pwede natin i-retag. All we have to do is to email our concern sa Load Central. Alright? Ayan, kuha na. Okay, next. So, ito po yun Yan siya. So, ito po yung ating dealer's guide and retailer's guide. So, dapat lahat po tayo, familiar tayo, okay? So, ano pong meron sa dealer's guide? Siyempre, dyan natin makikita kung paano mag-register na retailer. Yan, meron po ba kayo dyan? Kung paano rin kayo mag-transfer ng load wallet and where to get load wallet. So, later po, pupunta po tayo dyan step by step. Alright? Sa retailer's guide, ano makikita natin dyan? Siyempre, nandyan po yung ways on how to get load and how to make sale. Okay? Nahanap po ba? Siyempre, wag po natin nahanapin yung role na dealer sa retailer kasi wala yun. Okay? And vice versa. Product code. Okay. Yes. Ayun. Siyempre, nandun din yung mga product codes natin. Yan. Okay. So, paano ba lang mag-register ng retailer? Yan. So, paano kung ang gamit ko ay cellphone? Yan. Siyempre, yun naman lagi nating hawak, diba? So, REG or reg space 6-digit password. Yan. Ito yung dapat na nakapag-change ka na. Okay? Hindi pwede yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have to change first bago tayo makagawa ng any transaction. Okay? So, reg, space, 6-digit password, and then space, cellphone number ng gusto mo maging retailer, and then space, full name ng iyong retailer, space, address of retailer. Sa address ng retailer natin, kahit yung city na lang, para hindi masyadong mahaba. Okay? Yan. And then, comma, and then email ad ng retailer. In the event na walang email ad sa retailer, di ba? Hindi pa rin uso sa kanyang email, XYZ na lang po at yahoo.com. Yes. Yan. Take note lang din po, kasi medyo may mga nagkakamali rin po sa pag-register ng retailer. Pagdating po dun sa kanilang address, di ba, sanay naman na tayo pag address, street, bahay, ganyan, tapos may kama, tapos yung Manila City, ganon. Ang kailangan i-omit po natin yung kama. Kasi, ang ibig sabihin po ng kama dito is different entity na po. Kaya makikita ni system, mali po yung ating ginawang format. Naliwanag po? Yan. So, we have to be careful dun sa ating mga punctuation marks, especially dun sa kama. Yes. Opo, dun po talaga nagkakamali. Kaya, kahit ano po yan, pag walang reply ang system, better check yung ating mga sent item. Okay, yun One day, Apo. yung unang recruit ko, inabot ako ng one day. High blood yung na-recruit ko. Pray lang ako ng pray. Kasi talagang every minute tumatawag, hindi kami makapasok. Sabi ni Robert, mali. Mali yung nga buti na sabi mo yung yes po, yung sa mga gano'n. May period, kama, di ba? Street, kama. Thank the Lord na ayos naman. Barangay, kama. Hindi po mababasa ng system natin yun. Okay po? Yan. Ano pa bang frequent na na-encounter nyo sa pag-register na retailer? May concern pa ba? Invalid password. Invalid password. Ano pa?
Nag-transfer sa ibang number. Yan, minsan may ganun po, no? Nag-register din ako one time, na-reply sa akin, invalid password. Tama naman yung password ko na nangyari. Okay, pag ganun po, ako, what I do, i-resend ko lang din. Or sometimes, isa-send ko siya sa ibang access numbers. Okay? Or kung ayaw talaga, the best option will be internet or web tool natin. So later on, i-discuss ko rin sa inyo yung web tool natin. Tayo, saan po tayo magsasend? Access number. Mamili na lang po kayo sa namin, okay? Siyempre, kung saan po kayo only, doon po kayo magsasend, okay? Yan. Now, yan, anong marireceive na retailer? Paano nyo malalaman na retailer mo na nga siya? So, makaka-receive siya ng you are now a retailer of number mo, pangalan mo. So, makikita niyo talaga yung pangalan mo buong-buo, no? Yan. And then, change password. So, same thing lang din yan. Lahat mo ng activation natin, mapa dealer, mapa retailer, kailangan magpapalit talaga tayo ng password. Yan ang ating key para makapasok tayo sa load central. Okay po? Okay. Yan. So, how do we change our password? Type change password, change PW, space, yung iyong password, yung napalitan na po, space, ayan, yung old, and then space yung new password. Ang default natin parati ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Space yung gusto nyo pong number. Okay ba? Yes. Yes, sir. Just want to share, you can see, wala nakalagay dyan na comma or punctuation marks. So, Yes. gagawin, kung nag-change password kayo, sundin nyo lang talaga kung ano yung nire-require ng instruction. Kasi katulad ng isang encounter na retailer ko, nag-request siya na change password, nilagay niya ng comma. So, nirecognize siya ng system with comma. So, kunyari, password niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, comma. Kasama yung comma sa password niya. So, yan, yung instruction dyan, change password space, the default password, then space, then new password. Hindi sinasabing maglagay ng comma. Good. Yan. So, very sensitive yung ating system, no? I-follow lang natin. Huwag po tayong makulit. Pag sa text po, yes. Hindi kahit mas more than 6. More than. Okay na. Pero if you're using web Tool, system, 6 lang. 6 digit. Yan. Nakuha po? Pag SMS, 6 ang minimum. Pero pag web tool, strict sila doon. 6 lang talaga. 6 digit. Yes. Okay, nakuha po? Okay. Yan. So, saan po natin ulit isa-save? Access number. Access number. Yan. Mamili po ulit kayo sa access number natin. Yan. And then, as a dealer, no, makaka-receive din kayo ng confirmation na from Load Central, you have now a new retailer registered under your ID number. Yan. Okay po? Yan. Para malaman nyo din na na-register na pala siya talaga. Okay po? Okay. Yan. Next. Yan. How do we transfer load wallet? As a dealer, sabi nga po natin, we have the capacity na mag-transfer ng load wallet. So, papaano? Siyempre, may mga retailers po tayo. Minsan, ayaw pa po nilang pumunta sa bangko. Pero ito, tip ko lang din po, no? Pag nag-register tayo ng retailer, kailangan po, pasahan na natin agad ng load wallet. Siyempre, yung pasa na hindi naman libre, magbabayad na kayo. O, friend, gusto mo ba mag-start ka ng loading ngayon? Mag-load wallet ka na sa akin. Minimum, pwede yan. Kahit ano yata, no? Below as 10 pesos, kaya magpasa na load wallet. Kaya yun. Yun ang kagandahan dito. But, hindi natin sasabihin na, oh, friends, sa akin ka na lagi magpa-load wallet. Huwag ganon. We have to teach them kung saan tayo kukuha ng load wallet. So, later, turok po yun sa inyo. Okay? Maliwanag? Yes. Yan. Bakit natin ginagawa yun? Mas maganda kasi at the very beginning, pagka-register mo, syempre, excited siya. Yes, gusto ko na magpa-load. Kailangan i-maintain natin yung momentum na yun. Bigyan na natin agad ng load wallet. Kasi the moment na hindi natin siya binigyan ng load wallet, sige, bukas na punta ng bangko. Ay, tamad na ako. Bukas na lang ulit. Bukas na lang ulit. Hanggang sa wala na. Ay, na mag-load. Diba? Eh kung at that moment, binigyan mo siya ng load wallet, niloadan niya sarili niya, niloadan niya kapitbahay niya, ay, wala na akong load wallet. Paano to? Punta sa bangko. Okay? Pero dapat, tuturuan natin. Kasi pag di natin tinuruan, magsa-stop na rin yun. Wala tayong override, sige tayo. Yan, okay? Nakuha po? Yan. So, paano nga ba tayo mag-transfer ng load wallet? Okay, type nyo lang po transfer. Ito, pwede siyang ganyan. Pwede rin namang capital. So, okay lang yun. Basta wag lang po
sa mga spaces and punctuation marks, doon lang tayo talaga nagkakaproblema. Okay? Type nyo po transfer, word na transfer, space, yung password nyo po, ilan nga po yung password? 6-digit password. And then space, cellphone number ng retailer. And then space, load wallet amount. Sabi ko nga po kanina, as low as 10 pesos, pwede tayo magpasa ng load wallet. Yan. Palakpakan mo naman yung 10 pesos na. Yan. Okay. So, yun. Siyempre, makareceive din kayo ng confirmation na nagpasa kayo ng load wallet. Yan. Okay? Si retailer, makareceive din na meron na siyang bagong load wallet. Reloaded by your number. Okay. Yan. Next. Yan. Paano ito na? Ito na. Diba, pinasahan na natin. Siyempre, ayaw naman siguro natin na araw-araw, yung friend, wala nang load wallet ako. Ayaw naman natin ganun, di ba? So, tuturo natin saan kayo makakuha ng load wallet. Siyempre, paano kung nasa probinsya, paano ka bayaran nun, di ba? Padala pa. Ayan. Okay, paano ba? We have bank replenishments. Yan. So, we have different banks. Ano nga yung mga bangko? Metrobank, BPI, BPI. Okay. Yan yung tatlong bangko natin. Okay? So, hindi nyo po, paano yung wala akong bank savings account? Paano yun? Ba yan? Mag-savings account pa ako? Hindi po kailangan. Okay? Ano bang kailangan pag nagde-deposit? Account name, account number. So, kukunin po natin ang account name ni Uniwis Trade Sales. O, teka, bakit Uniwis Trade Sales yan? Akala ko ba One Bro tayo sa Load Central? Sino po makakasagot? Bakit nga ba Uniwis Trade Sales yan? Ba't nga ba doon tayo nagde-deposit? Yes po. Yan po yung name ng Load Central. Yes. Yun po yung account nila. Kaya Uniwis Trade Sales Incorporated po ang ilalagay natin. Maliwanag po? Okay. And then next, yung bank account natin. Siyempre, kung sa BDO ka magde-deposit, i-follow po natin yung account number nila. Kung Metrobank po, they have their own account number din. And same thing din po sa BPI. Nakuha po? Ito po, naka-flash po. Makikita nyo rin yan sa inyong retailer's guide and dealer's guide. Okay po? Yan. Okay. So, may questions po ba dito? Wala. Ngayon, pag nagpunta tayo sa bangko, yun nga po, di ba? Magde-deposit po tayo. Hindi tayo papasok doon, pa-load wallet! Baka palabasin ka ng guard. Okay? Kailangan, kuha ka ng deposit slip doon, lagay mo yung account name sa account number. And take note. So, syempre, tatanggapin ni teller yung pera mo. Bibigyan ka niya ng deposit slip as your receipt. Ngayon, hindi mo lang yung itatabi sa wallet mo o kung ano man. Kasi kahit itabi mo siya habang buhay, kung hindi mo siya tinetext, hindi mo makukuha ang load wallet mo. Sabi mo ba yan? Hanggang ngayon wala ba ng load wallet? Anong nangyari? Teka, saan ka ba nag-send ng saan ka ba nag-deposit? Uniwis Trade Sales, di ba? Ngayon, paano malalaman ni Uniwis Trade na ikaw o sa'yo nang galing ang load wallet na yun kung hindi ka nagte-text? So, magte-text po tayo. Paano tayo magte-text? We have different syntax po. Okay. For Metrobank, type po natin DEP space name. Yung name nyo po, di ba? Dealer or retailer. And then, comma, registered number, comma, MBTC. Ito po marami pa nagkakamali dito sa MBTC. Bakit ganun wala pa rin? Ang tinatype kasi nila, MTBC. Yan. Medyo nagkakamali po. Di ko rin po alam kung bakit. Pero, take note lang po. Pag Metrobank, MBTC. Okay? Space, yung branch name. Yes po. Explain ko lang bakit MBTC. Metrobank Trust Company. So, yun ang initial. Kaya MBTC. Yan. Thank you po. Yan. So, MBTC, space, branch name. Yan. Saan natin makikita yung branch name? Doon sa street na gano'n. Yung ba yun? Sa pintuan ng bangko. Yes, sa pintuan ng bangko. Or dun sa mismong, matawag na nila doon. Basta sa unahan. Sa labas ng bangko. Yan. Or, kung hindi nyo pa rin talaga maalam, pwede nyo naman tanungin sa teller para ma-sure tayo. Okay po? Kasi hindi po tayo pwede mag-invento. Ay, Google Map ko na lang. Sa isang street, di ba? Ilan yung BDO doon, ilan yung Metrobank doon. So, we have to get the exact branch name. Yan. Usually, yan yung nagiging problema talaga. Next, branch name, comma, and then the date. Yan. Ay, pag Metrobank po, yan yung iba na, napansin agad ko yan, wala pong code. Yes. Hindi na po kailangan ng branch code. Yan. Later, may papakita rin po ako sa yung sample deposit slip. Makikita po natin kung nasan ba talaga yung branch code na yun. Anyway, focus po na lang sa Metrobank. Metrobank, pagdating natin ng MBTC, comma, branch name, comma, date. Anong date yan?
Siyempre yung date today. Kung kailan ka nag-deposit, yung makikita mo sa iyong deposit slip, yan yung magiging kodigo mo. Pero take note, ang arrangement po natin ay dapat, nakikita niyo po yun, una yung year, 4 digit yung year, and then dash, and then yung month, 2 digit, and then dash ulit, and then yung date. Okay? Yan po. Huwag po natin babalik-balik na rin, kasi baka hindi po ma-recognize yung system. And then, kama po ulit, yung mismong time. Huwag na po kayong tumingin. Ano ba yung time? Diba? Nasa resibo na po yan. Yan na po yung magiging kodigo natin. Okay? And then, kama, kung magkano po yung dineposit nyong amount. Yan. May question po ba? Wala naman. So far, nakukuha po. Yes. Sino po nakapag-tayo mag-load wallet? Yes. Ayan. Palakpakan naman natin yung mga yan. Okay. Punta po tayo ulit. Sa BDO naman, ito na yung sinasabi ko. Yung sinasabi ni Sir, merong branch code. Yan. So, DEP, ganun pa rin po, space, name, comma, registered number, yan, comma, BDO, comma, branch name, and comma, branch code. Yes. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo nasaan yung branch code para mas actual. Pero usually, 3 digits po yan. Kapag BDO. Kapag BBI, parang mga ilang digits ba yun? 4 yata or 5. Parang ganyan. And then, comma, time, comma, amount. Okay po. Minsan may nagkaka-problem po. Mali, di ba nag-send? Automatic nagre-reply ang system. Minsan, nagkamali po sila sa branch name. Yan. Pag ganun po, magre-reply yung system sa atin. Sasabihin nila, provide us with your correct branch name or branch code. Ganyan. Lagi naman magre-reply yung system kung anong problema. Invalid syntax. Okay? Yan, invalid syntax. Yan. So, ulit-ulitin ko po, lagi po tayong babalik sa ating sent items. Huwag po agad uminit ang ulo natin. Tingnan po muna natin ang ating text. Okay? And then, yun na po. Next, meron din tayong BPI. Yan, halos pareho lang. Ang BDO at BPI pareho lang po. Okay? Ngayon, ang Metrobank, ulitin po, ano po pinagkaiba ng Metrobank sa dalawa? Walang branch Walang code. branch code. Okay. So, yun lang po yun. Okay? Ngayon, friend, nasa province ako. Yung mga banks sa amin, rural banks lang. Wala po kaming ganyan. Paano ko maka-access ng load wallet? Eh, sabi mo, hindi pwede magpasa ang dealer to dealer. Yes, smart money. We also have smart money. For smart money transfer, punta lang po kayo sa may mga smart wireless center. They have the smart money. Mag-deposit lang po tayo. Meron din po tayong, ito po yung kanilang, yun yung account number na de-depositohan natin. Yan. Pwede niyo pong kopyahin. And then, ang magiging format po natin ay DEP, space, registered name mo, comma, huwag niyo na pong ano yung sa username or registered number, isa lang po yan. Ibig sabihin yan, registered number. And then, comma, yan kung, syempre joke lang video yan. Smart money po. Ang smart money ay, hindi na nabago, SM. Yan, SM po yan. Comma, branch, wala nang branch name. Ang lalagay niyo po dyan, reference number. Kasi po, pag nagpa-load po kayo sa smart money, yung mismong number na ginamit niyo po, doon magre-reply ang smart money ng reference or track number. Tapos, yun po yung ilalagay natin. And then, the date, the time, and the amount. Po. Kaya walang problema, kahit nasa solo ka ng mundo, may paraan. Po. Eh, paano talaga kung wala talagang walang smart money, walang bangko, ano ba yun? Ano gawin natin? Oh, yun doon. Ano gawin natin? Pwede naman tayo, if worst comes to worst talaga, pwede naman, magpadala sila, Western Union. Tama ba? Tayo mag-deposit. Tapos, text natin sa kanila. Sila ang mag-send. O, diba? Siyempre, if there's a will, there's a way. Paraan. Yan. So, take note lang po sa mga syntax natin. Yan. Talagang tingnan lang po natin yung mga commas natin. At saka ito po pala. Yung 0 at O. Yan. May mga judgment ba mag-text dito? Teka lang, ha? Yan. Ikaw. So, take note natin, kung 0, 0 po talaga. Huwag natin gawing O naman yung 0. At kung O yan, huwag naman natin gawing 0. Okay po? Yan. Para hindi tayo magkakaroon ng problema. Siguro, tama naman yung tinext ko. Bakit ganun? Okay? Yan. And then, eto po di ba nabanggit ko kanina, marami tayong access number. Yan. But pagdating sa load, replenishment, iba yung number natin. Isa lang siya. Yan, napakalaki yan. Isa lang. Huwag niyo na pong ipilit, hindi ako sa smart eh. Diyan nyo lang talaga siya isasend. Yan. Diyan lang talaga, isang-isa lang. Okay? Lahat po ng load transactions natin, transfer ng load wallet, register ng retailer, saan po magsasend?
Access number. Pero pag nag-load replenishment tayo, saan tayo magsasend? Ito lang. 0928. 0928. Yun na yun. Okay? Kuha? Yes. Galing. Ito po yung sample, yung sinasabi ko kanina, na kuya, parang sa'yo ata yun. Okay. Ito po yung example, no? Yan. Dito natin makikita, ito po yung code. Nakita niyo 498 CD. Ang ilalagay nyo lang po ay 498. Yung CD kasi ibig sabihin cash deposit. So, never mind na po yun. Basta yung 3 digit lang. So, dito natin malalocate, syempre, ito si Univis Trade. Yan, ito yung date, today, the time, yun. Yun na naman yung kukunin natin doon. Okay po? Yeah. Actually, mali lang din. Yes. Date ata, yung dapat baliktad po. Ay, yung format, syempre po, gagawin natin 4, di ba? Sa date, yung year muna, 4 digit, and then dash, the month, and then dash ulit, and then day. Okay po? Yes. Follow instructions. Yan. Okay? Sige po. Tapos na ba ko yan? Okay na po. Okay. Yan. Next. Yan. So, paano naman tayo magbenta ng load? Yan. Type nyo lang, napakadali lang po. Wala na po kayong iisipin. Pwede nyo rin naman pong, yun nga po pala kanina, tip na lang din po. Since parang ang dami-dami, ano ba yan? Nakakatamad naman, ang dami talaga. Okay, ang gagawin po natin, para hindi na po tayo paulit-ulit na magta-type, save nyo na lang po. I-template nyo na lang po sa draft nyo, sa outbox, and then, i-change nyo lang po natin kung may iba man tayo ng bangko, ng branch, di ba? The date, the time, and the amount. Pero syempre, kung may suki naman kayong bangko, dito na parate, ang babaguhin nyo na lang, date, time, tsaka amount. Di ba? Yan. Sabi ko nga po sa inyo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay, how to sell load. Ganun din po. Pwede natin i-template yan, no? Product code. Saan natin makikita ang product code? Retailer's Guide. Retailer's Guide. Makita niyo po yan. Meron po sa Retailer's Guide and Dealer's Guide. Pwede po natin makita dyan. Product code. Siyempre, hindi naman po natin ano daw, Nissan and, call and text. Hindi naman po ganun. Code lang. Actually, madali naman po tandaan eh. Yan. Kapag Globe, GMX Max. Diba? Kapag Sun, SM. Dudugtong may amount. Kapag Smart, SM. Dudugtong wala. Yan. Halos pare-pareho lang naman po. Hindi naman po kayo mahihirapan. Okay? Pero syempre, kung mga first timer po kayo mag-load, kailangan double check pa rin natin. Kasi po mamaya iba po yung mas-end natin. Diba? Yan. So, paano po yung format natin? Product code, space, your password, space, cellphone number ng customer. Napakadali po tandaan. Okay? Yan. Question po. Saan natin isa-send? Access number. Access number. Yes. Bibong-bibo si Kuya. Yan. Okay. So, syempre, pag ikaw ay nagbenta ng load, makaka-receive ka. Diba? Ikaw sa retailer, makaka-receive ka ng text message. Yan. May lalabas doon na you have sell o sold, ganyan, SMS, SM30, ganyan to, blah, blah, blah. So, makikita nyo po. Okay. Paano kung wala na naman nag-reply sa akin, dinedma na naman ako ng system? Ano pong gawin natin? Usually, di ba, ang bilis po ng load? Yes. Pag nag-load, ayan agad, dumarating agad, di ba? Paano yung pag walang reply? Ulit-ulit. Troubleshooting, tingnan ulit natin muna. Bago mag-panic, tingnan natin yung text natin, baka may mali. Okay? Pag wala pa rin reply, pwede, sabi ko nga po sa inyo, pwede natin i-send sa ibang access number. Okay po? Yan. And then, meron din tayong multiple e-pin loading. Ano ba yung e-pin? Tip. Ano ba yung e-pin? Ha? Yun po yung mga Cards. Yan. So, pag gusto niya marami, 10 daw, mayaman siya eh. Ayan. Product code, space, password, space, cellphone number ni customer, and then space yung quantity. Kung ilan bang ganito yung gusto mo ilan. Gusto niya, 300. Yan. Lagyan niyo po, 3. Okay. Ito po. Sample. Yan. Ito po yung SB300. Yan ay Sun Broadband. Yan. Okay. Yes. Kuha na po. Yan. Maximum natin ay 10 e-pins per transactions. Okay. Okay. Yes. Next. Yan. So, syempre sabi ko nga po sa inyo, may marireceive din kayong confirmation, pati sa retailer. Para malaman naman yan na may napasok sa kanyang load wallet. Okay. Yan. Okay na po? Yes po. Kasi di ba pag halimbawa walang na-receive, uulitin mo sa access number, pwede naman natuto. Hindi naman po.
Security purposes. Tsaka magre-reply po siya. You have sold a, ano ba yun? Duplicate. Duplicate Oh, yeah. request. So, Yeah. call customer Receipt. service, Yeah, parang right. ganyan. Or minsan, bibigyan ka niya ng instruction kung gusto mo talagang dalawa. Kunya, ito naman, this time, gusto ko dalawang 100A. Di ba? Kasi wala naman, sabi natin, walang denomination na 200. Kasi di ba, ang globe, 150 lang yung maximum. So, gusto ko dalawang 100. Gagawin natin yung una, 0917, blah, blah, blah. Yung pangalawang 100, gagawin natin 63917. Para malaman ng system na hindi mo ni-resend, na gusto mo talaga ng dalawa. Naliwanag po? Yes. Alright. Yan. Okay, next. May question pa po ba? Pag ipin po, pwede rin po tayo mag-resend. Ito po, resend, space, password mo, space, cellphone number ni customer. May problem pa po ba sa pagbebenta ng load? International. Yes. International. International, gumagamit po sila roaming SIMs. So, ganun din po. So kung ano yung number nila doon sa, Yes. as Apo. long as Roaming SIM po roaming dapat. sila. Opo, hindi po pwede yung mga ibang phone nila doon. Pwede ba sabihin like, halimbawa, Mm. naka-roaming ako sa Globe, o naka-roaming ako sa Sun, Yes. naka-roaming ako sa Smart. Mm. Ganun ba yun? Opo, roaming number. Yung ano pa rin natin, Sun Smart Globe pa rin. Through online, through cellphone pwede. Ano, pag nasa kabilang mundo? Pwede pong cellphone. Pero yung iba po, meron, di ba minsan may unli po sila. Meron po talaga, sabi po nila, mahal pa rin po talaga mag-text. So pag ganun po, meron po tayong way dyan. Di ba? Meron tayong online. Yan. So mamaya darating po tayo sa online. Okay. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? If there's a will, there's a way. Yan. So ito naman po, paano ko malalaman ng load wallet balance ko? Actually po, kada resend naman natin ng mga transaction natin, kada benta natin ng load, automatic nagre-reply yung system. Your available balance is blah blah blah. So hindi na rin natin kailangan mag-check. Pero kung gusto mo talaga, nakalimutan mo talaga eh. Pwede tayo mag-check BAL, space, 6-digit password natin, and then send po natin sa access number. Okay po? Yan. Pero meron pong catch dyan. 5 times lang po pwede mag-check in a day. Actually, pag nag-send po kayo ngayon, may magre-reply sa inyo. You have available 3 times na lang kung pwede. Mga ganun. Okay? Yan. So, ito, yung kanina lang din po, change password. And, what if gusto mo lang mag-follow up? Follow up. Type, space, FF, space, registered number, space, yung bank, kung saan ka nag-deposit, space, date and time of the deposit or transfer. Yan. And then, send nyo lang din po doon kay 0928. Okay po? Yan. Ayun na sila. Sige. Next. Yan. Punta tayo sa web tool. Sino pong naka-explore ng web tool natin? Yan. Dapat naman. Diba? Yan. So, punta po tayo ulit. Kanina, OneBro Global lang din po pupuntahin natin. OneBroGlobal.com. And then kanina, dito ka sa right side, dito, this time, type mo, hanapin mo dun yung OneBro Express. Mga pangatlo yun from your left na tab. Yan. Nakakita niyo na po yun? Pangatlo, OneBro Express, then click mo, dalawa yan. Loading business, saka ticketing. Yung taas po, loading business. Okay? Pagdating mo sa loading business, ito yung mag-a-appear sa'yo. Napakagandang logo ni Load Central. Yan. So, ang username mo dyan, anong gagamitin natin username? Cellphone. Cellphone number. But, again, yung kung 0917 ang sample, gagawin natin 63917. Papalitan po natin yung prefix. Po? Wala po. 63917. 63908. Yan. Nakakuha po? Yes. Okay. And then yung password nyo po. Yung pinalitan yung 6-digit password. Tip lang po. Kapag ikaw ay si dealer, pareho lang pwede. Okay? Pwede yung pareho. But, kung ako si retailer, i-open ko yung web tool ko or yung internet website, okay? Ang kailangan kong password dyan, magkaiba po. Yes. Okay? So, mamaya malalaman po natin kung bakit. Okay? Yan. So, yun po muna. Username and password. Maliwanag po? Okay. Yan. So, yan. Yun nga po, sinabi ko kanina. Ngayon, paano yung nagkamali ako ng password? Makikita niyo po sa ilalim, may nakalagay dyan, red yan na text. Nakalagay, to unlock your web tool, just text, unlock, saan tayo magta-text? Siyempre sa cellphone natin. Unlock, space, 6-digit password. Usually, pag maraming beses ka nang mali yung password mo, minsan naman, kahit isang beses pala mali,
unlock ka na agad. Okay? So, lagi naman po yan, may mga binibigay naman sa ating keywords or dapat natin gawin. Okay po? Pag hindi po tayo, kunyari, maraming attempts na po tayo, mali yung password natin, ibablock ka na ng system. So, all we have to do is to type sa cellphone natin, unlock, space, 6-digit password. Saan isa-send? Saan isa-send? Access number. Access number, tama. And then may magre-reply na sa'yo na you have successfully unlocked. So, pag unlock na, ano nang gagawin ko? Buksan ulit yung web 2. Buksan ulit yung web 2. Siyempre, gusto kong pumasok sa web 2 eh. Pero, ang password ko this time, ano na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung default po, yung nilalagay natin. Nakuha po? Yes po. Pag na-unlock ko na dati, pero bumalik ulit sa lock. Sa lock. Pangalawa. Pag bumabalik parate, magre-ret off po tayo. Later, papakita ko po yung slide na yun. Okay? Kunyari, hindi na talaga ayaw mag-unlock. Nag-unlock ako. Pumasok ako, unlock na naman. Diba? So, meron pa po tayong remedy dyan. Ret off. So, mamaya pakita ko po. Okay? Yan. Next. Yan. So, ito po yung sinasabi ko. Yan. Meron din tayong reset. Yan. In cases na na-encounter nyo na walang reply, mali pa rin yung ayaw mag-reply ng password, ito po yung gagamitin natin. Yan. Reset space FL. Yung FL po, first level. Yung SL, second level. O, ano naman yung mga first level, second level na yan? Si first level, ito po yung password natin kung kailan po tayo nag-change password sa cellphone natin. Di ba nagkaroon tayo ng confirmation? Sabi, you're now required na mag-change yung password. Nag-change tayo yung password. That's the first level. Ngayon, pag pumasok po tayo sa web tool, kung kayo ay retailer, hanapin niyo po agad doon yung change password. Change tayo ng password. Makikita nyo sa taas, FL. Sa baba, second level. Second level, kailangan palitan po natin. Bakit po? Kasi pag ikaw ay retailer, kailangan po magkaiba ang password ng first level at second, password ng cellphone mo at ng web tool. Para hindi ka niya parati hihingin ng unlock. Nakuha? Yes. Yes, yan. Nga po pala, kung ikaw ay dealer, ganun din po. Kailangan, papalitan mo yung second level password mo. Pero tip ko nga po sa inyo, kung ayaw nyo na maguluhan, pwede naman kung pareho ang first level at second level. So, bakit ko kailangan magpalit ng second level? Kasi sa second level po, pag hindi po tayo nagpalit ng second level na password, or hindi natin binago, hindi po tayo makapag-transfer ng load wallet. Yan. Yan po yun. Sa mga retailers natin. Okay po? Yan. Yan. So, dito po, pag pumasok kayo sa web tool, kung ikaw ay dealer, may kita nyo po dyan, 4 na button yan. Meron tayong register retailer, view retailer, view all products, meron din tayong change password. Dito po kayo mag-change password. Papa? Yan. And then, ito yung sinasabi ko kanina. Yung sa taas, first level, sa baba, second level. Pag pumasok ka dyan, hindi mo na kailangan palitan yung first level. Kasi ginawa mo na yun. Kailan mo ginawa? Cellphone. Sa cellphone. Diba? And then, yung pangalawa, second level, ito yung kailangan nating baguhin. And then, simply change SL password, then, home. Okay po? Nakuha? Okay. Okay. Yan. So, ito po, you can only have 8 tries for your password, and then, yun nga, sabi ko kanina, pwede tayo mag-ret off. Ret off space password. In the event na ayaw na talagang gumana ng mga unlock-unlock. Okay? Okay po? Nakuha? Okay. Ulitin ko nga po, pag nagmali po tayo ng password, hindi na tayo makapasok, anong gagawin natin? Oh? Pwede tumawag, syempre, last resort natin yun. Yes po? Pag nag-ret off ka na, yung password mo yung pa rin? Or back to 1, 2, 3, 4, 5, 6? Back to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tapos magpalit ka na lang po Change ulit. Yes. Okay. Pero ito, sobrang minsan lang po nangyayari. Usually talaga nakuha naman na siya nung simpleng unlock lang. Pero pag ayaw talaga, siguro sobrang lagi mong minamali yung password mo, binlock ka na, mag-ret off na po kayo. Question? May na-experience na pong ganito? Yes. Okay. Isa isang dealer ko. Pero mali ako ng dingig doon sa telepono eh. Akala ko rep, RAP. Opo. Kaya ayaw din. Kaya ayaw rin. Ret off. Yan. This time alam ko na. Yes. Thanks. Okay. Yan. So, ngayon, okay na tayo sa loading. May problema po sa loading? May question pa? Okay na po.
Okay. Online registration. Yan. Paano kung ayoko mag-register na retailer sa cellphone? Kasi wala akong pang text eh. Online na lang. Ayan. May mga tao po kasi talaga mahilig sa online. So kung mahilig ka sa online, ito yung gawin natin, no? Sub-dealer, ano nga po yung username natin? Cellphone number. Mobile number, pero papalitan yung prefix. Gawin natin 63. And then, password. Okay po, password natin yan. And then, yan. Yan, dyan po sa online registration, makikita nyo po, register retailer. So, register lang natin natin. Yan. So, makikita nyo po, yung last name, yung may mga asterisk po, yan po yung kailangan natin hindi i-blank. Kailangan meron niyang laman. Last name, first name, middle name, yan. So, lahat po i-fill out lang din natin. Yan. Siyempre, hindi po tayo makapag-register kung wala tayong SL or yung second level password natin. Hindi na kasi yun. Okay. Yan. Ito po. And then, tayong mga dealer, lahat po ng retailers natin, we have to change. Diba? Sa pag-open mo ng website mo as sub-dealer, makikita mo doon, view all retailers. Pag view mo yung retailers mo, makikita mo nakahilalan yung mga names sila dyan. Numbers. Na-explore nyo na yun? Yeah. And sa gilid, pero pong edit info. Click natin yung edit info, and then punta tayo dito sa bandang web IP address, or type. Okay? Change lang po natin yung dynamic. SOP na po yan. Bakit? Ano kailangan dyan? Ba't kailangan i-dynamic pa? Kasi po, for example, ako sa retailer. May mga IT po ba dito? May mga IT po dito? Kaya naman. Yes, sir. Yan. So, usually, di ba, meron po kasi tayong per computer, per PC, per internet, per wifi, meron po tayong tinatawag na IP address. Yan. So, ngayon, ako sa retailer, inopen ko yung account ko dito sa PC na to. Com-shop ako. Nag-cafe ako. Punta ko doon, nag-unlock na. Okay lang, text lang naman eh. Kaya lang lagi mag-unlock. So, kailangan tayo bilang dealer, responsibility natin na i-edit natin yung kanilang web IP address type. Gagawin natin siyang dynamic para ako sa retailer, ma-open ko yung account ko kahit sa ang PC ko siya gamitin. Maliwanag po? Yes. Yan. Naka-encounter na po ba kayo ng ganon? Yes. Yes. Yan. Diba? Kala ko rin dati, lagi yata may mag-unlock ha. Yun. Yung pala, may problema. Okay po? Yes po. Paano pa pag kunyari, hindi po nagpa-dynamic na pala? Pagka nag-open ko, balak pa rin? Ganon. Hindi ko maka-open. Mag-unlock ka parati. Yes. Kaya kailangan i-dynamic natin siya. Okay po? Yan. Are you learning? Yes! Gising pa. Sige, konti na lang. Matatapos na tayo. Yan. Yan. So, ito po yun. Yun na siya. Yung pinaliwanag ko kanina. Now, load wallet transfer online. Madali lang din po yan. Pag tingin nyo po doon sa view all retailers, makikita nyo po dito. Retailer, pangalan na retailer, yan. Account name niya, and then load wallet. So, pwede po natin dyan, lagyan siya ng load wallet. Yan. Amount, and then yung second level password mo. Kaya kailangan natin palitan ang second level. And then, reload. Okay, ganun na po siya kadali. Makikita nyo rin po agad dyan, meron na siyang wallet, load wallet balance. Okay po? Yes. Yan. Next. Meron po tayo dito, pwede natin i-view yung mga products natin. Click nyo lang po yung view all products. Yan. And then, yan. Makikita nyo po dito. Kung gusto mo lang makita yung mga products. Okay? Yan. Simple lang naman po. Ngayon, kung retailer tayo, pansinin nyo po, ito ay retailer's web tool. Kanina, sub-dealer yung pinasok natin. Makikita mo sa sub-dealer yung apat, di ba? New retailers, di ba? Change password. Pero this time, pag ikaw ay retailer, nag-online ka, wala naglalabas sa'yo ng ganun. Retailer ka na nga eh, di ba? Ang lalabas sa'yo retailer, eto na. Yung napakakulay na yan. Makikita mo dyan, pwede ka mag-view products, change password. Ito po, kung mag-change ka ng password, dito po. Yan. Pag basta ikaw si retailer, mag-change password ka kaagad. Kailangan magkaiba ang password ni webtool at ni cellphone. Okay po. Next, gusto kong mag-load ng broadband. Saan ako pupunta? Click ko po yung internet card. Yan, pwede dyan. Paano kung gusto ko gawin
Saan napunta? Game product. Game products. Pag kinlik ko to, tas kinlik ko tong product, lahat ng lalabas dito, ano lang, game products lang. Kapag gusto ko ay globe na e-load, punta lang ako sa e-load products. Paglabas ng e-load product, kinlik ko ang product, lahat yan, e-load. So, napakaganda, no? Nakasegregate siya. Hindi ka na mawawala. Power. Yan. Next, buyer's number. Siyempre, mahalaga yan. Hindi ka makapag-load kung wala kang cellphone number na niloadan. Tama po ba? Yeah. Yan. Next, yan. Mapapansin nyo, quantity, kung ilan yung gusto nyo. Pwede. Ano naman tong option na to? Ito, nagagamit po ito for Globe. Kasi kung papansinin nyo po yung mga retailers guide nyo, di ba sa Globe, meron lang siyang dalawa. GM10 tsaka GM100. Pero kapag 10 pataas hanggang 150, nakaano siya, GM10, kunyari GMX Max, tapos lalagay mo yung amount. Kunyari 23 pesos, 25. Di ba may nakalagay po doon, 10 to 150, parang ganyan. Naka-range siya. So hindi alam yung system kung ano ilo-load mo. Lagay mo dito yung option. So ka 26 pesos, 25, 30. Diyan po natin ilalagay. Diyan po natin paggamit yung option. Okay ba? Pero kung i-load mo, Smart 30, Sun 20, hindi na po natin kailangan maglagay ng sa web tool natin, makikita rin natin dyan. Yan. Dagdag na lang din natin yung encashment po natin every Tuesday po. Biglang sumeke, no? Yan. Dagdag na lang po natin every Tuesday po. Yan. Ang cut-off is 11:59 p.m. Yan. Tapos, makuha natin siya Friday that week. What if, nag-encash ako, nag-file ako ng encashment mga Wednesday? Makuha ba siya that Friday that week? No. Next week na Friday. Okay? Maniwala po. Saan naman ako mag-e-encash? Saan ako mag-e-encash? Hindi na, uy, punta ako dito sa office, check ako. Hindi ganun. Magpa-file po tayo. Saan tayo magpa-file? Punta ka sa onegrowglobal.com, tapos, punta tayo sa membership, di ba? Pasok ka doon sa dealer, platinum dealership, and then, makikita, di ba, na-imagine niyo po ba yung web tool nyo? Yes. Yung website nyo. May photo doon, di ba? Yes. May photo. Sa baba na may encashment. So, click mo lang yung encashment. Pwede kang mamili encashment or GC encashment. Magkaiba po yun. Pamilyar pa po ba sinasabi ko? GC, gift check, or gift cert, encashment. So, kung gusto mo encashment, click mo lang yun and then type mo lang kung magkano gusto mo i-encash. Okay? Yan, nasama lang po yan. Requirement, syempre may valid ID tayo. Gaya nga na sinabi ko kanina, pag nag-e-encode ba lang tayo, lagi mo tinatanong, friend, yan bang name mo, totoong pangalan yan? May valid ID ka ba yan? Baka naman wala. Patay tayo dyan. Hindi natin makuha yung check mo. Okay? Yan. Okay. Now, sabihin natin may mga concerns pa rin talaga tayo na hindi talaga natin ma-solve, no? Huwag po natin awayin yung mga dealer natin. Huwag po natin awayin yung mga mentor natin, no? Bakit ganyan? Bakit ganito? Ang tanging mga kasagot lang sa atin, since technical ito, ay yung ating mga, kaya meron tayong mga customer service. So, pwede po dyan, ito yung mga landline. Ang daming landline ng Load Central, no? Yan. Mga 444, ayan. Tapos, pwede rin tayo dun sa Gtalk. Ano po tayo, new dot, yan, pwede niyo pong picture account.lc@gmail.com